Karil's point of view. Payapa akong nakaupo sa aking upuan habang nakatingin sa labas. Hawak ng isang kamay ko ang kape na aking inorder sa coffee shop na aking pinasukan. Isang araw pa lamang magmula nang umuwi ako ng Pilipinas. Hindi pa ako nakauwi sa probinsya namin dahil gumala pa ako sa syudad. Kailan ka ba uuwi rito? Miss ka na ng mga inaanak mo. Ani Papa nang tumawag siya sa akin. Surprise nga, diba? Tumawa ko. At huwag silang mag-alala, Papa. Marami akong pasalubong sa kanila galing California. Sabihin mo lang sa akin para maipasundo kita. O sige po. Binaba ko na ang tawag at nilapag ang aking phone sa lamesa. Bumuntong hininga ko. Hindi pa alam ng pamilya ko na nandirito na ako sa Pilipinas. Sa ilang taon ko sa California, nasanay na ako mag-isa. Kaya kapag may napatingin sa akin na mag-isa sa lamesa, tumataas ang kilay ko. Para kasing kinakaawaan nila ako na mag-isa lang. Babe, it's so nice here. Napatingin ako sa bagong pasok na mga customer sa shop na ito. Ang tahimik na ambience ng shop na ito ay biglang nabasag dahil sa matinis na boses ng bagong customer. Tiningnan ko ito at agad tinakpan ang mukha ng menu nang makita ko ang kanyang kasama. Si Jake. Ano bang ginagawa ni Jake dito? Napapikit ako at minura ang sarili. Nakalimutan ko na may ex pala ako rito sa Pilipinas. Ex na hindi matanggap na hiniwalayan ko siya. Naalala ko tuloy ang banta niya noong mga nakaraang buwan. Na kapag nakita niya akong umapak sa Pilipinas, babalikan niya raw ako at hindi titigilan. Pero bakit nga ba ako nagtatago? May kasama naman siyang babae kahit nakamove on na siguro siya. Napabuga ako ng hangin at ibinaba ang menu. Bakit ako magtatago? Wala naman akong kasalanan sa kanya. Kaso nang bumaling ang tingin ni Jake sa pwesto ko, tinakpan ko muli ang mukha ko ng menu. Kunwari tumitingin ng order. Sana dumiretso na lang ako sa probinsya. Mapapahamak pa yata ako rito eh. Baliw pa naman ang lalaking yan. Hilig mamahiya. Sumulyap ako sa gilid ko. Bakante ang upuan. Sumimangot ako. Nilingon ko ang likuran ko. Nakita ko ron ang isang lalaking nakatingin sa kanyang cellphone at ang kanyang cake sa lamesang hindi pa nagagalaw. Isang ideya tuloy ang pumasok sa isip ko. Kinuha ko ang phone ko at ang bag ko sabay tayo. Pupunta na sana ako sa lalaki nang marinig kong may tumawag sa pangalan ko. Karil? Nanlaki ang mata ko at mabilis na umupo sa tapat ng lalaki. Napaangat siya ng tingin sa akin sa gulat. Anong pangalan mo? Tanong ko agad. Ha? Bilis! Nilakihan ko siya ng mata. Tell me! Nakakunot ang noo niya sa akin. Mateo! Saktong pagsambit ng lalaking to ng kanyang pangalan, dumating si Jake sa aming harapan. Nagtatakang nagangat ng tingin ng lalaki. Inis ko namang tiningnan si Jake. Bakit? Nakauwi ka na pala ng Pilipinas? Oo, bakit? Hindi siya makapaniwala sa akin na tiningnan ng lalaking kasama ko. At sino yung kasama mo? Tatayo na sana ang lalaki dahil mukhang wala siyang balak sumali sa gulo. Kaso hinawakan kong kanyang kamay ng mahigpit. Mas lalo siyang nagtaka. Boyfriend ko! Sagot ko kay Jake. May problema ka ba? Lumapit na ang kasama ni Jake kaninang babae. Babe, what are you doing here? Napatingin na rin siya sa amin. Alisin mo nga yung boyfriend mo dito, girl. Nanggugulo sa date namin ng boyfriend ko eh. Ani ko sabay tingin muli kay Jake. Umalis ka na, okay? Umigting lang ang panga ni Jake habang nasa akin pa rin ang tingin. Nagpahila na siya sa girlfriend niya pagkatapos kaya't nakahinga na ako ng maluwag. Bumaling ako sa lalaki. Pasensya na. Napatayo ang lalaking nagngangalang Mateo. Tiningnan ko ang kanyang tinitingnan. Isa itong babae na mahigpit ang hawak sa kanyang sling bag. Mukhang kararating niya pa lang. Ito bang kadate ng lalaking to? Hala! Kate, sandali! Lumabas ang babae sa shop at sinundan ito ng lalaki. Nataranta ako dahil baka makita ito ni Jake. Mabuti at wala na sila rito. Tumingin ako sa glass wall at nakita kong sinubukang kausapin ng lalaki ang babae. Pero hindi ito nagpapigil at sumakay na ng taxi. Napasapo ako sa aking noo. Mukhang may nasira akong date. Oh no! Bigo na bumalik ang lalaki sa table namin at ilang beses akong napalunok.
Sorry, hindi ko alam na may kasama ka pala. Hindi siya nagsalita at may tinipa sa kanyang cellphone. Sorry talaga. Desperada lang ako kanina dahil sa ex ko eh. Hindi ko naman alam na... Huwag ka nang magsalita. Pagputol niya sa akin. Sobrang sama ng aking loob hanggang sa lumabas ang lalaki sa coffee shop. Nakasunod lang ako sa kanya. Mr. Mateo, pwede ba kitang tulungan? Ako mismo magpapaliwanag sa girlfriend mo na wala lang yun. Pwede mo ba akong bigyan ng numero niya? Ako ang kakausap. Sorry talaga. Tumigil ako sa pagsasalita dahil tumawid siya. Nagmamadali rin ako sa pagtawid. Sumunod ako sa kanya. I'm sorry talaga. Mabilis kasi ang pangyayari eh. Hindi ko naman naisip na... Natigil ako sa pagsasalita dahil sa nakabibinging busina ng isang truck. Bago ko pa ito nilingon, isang kamay ang humawak sa braso ko at hinila ako sa gilid ng kalsada. Bumilis ang tibok ng puso ko sa nangyari. Tumigil ang truck sa nangyari at hinampas pang pinto na tumingin sa akin. Kung magpapakamatay ka, huwag kang mandamay! Lintik ka! Sigaw ng lalaki na galit na galit. Nanginig ang buong katawan ko sa takot. Sorry po. Nagmura muli ang lalaki bago nagpatuloy sa kanyang pagmamaneho. Agad binitawan ng lalaki ang kamay ko at inis akong tiningnan. Bakit ka pa kasi sumusunod? Gusto ko lang bumawi sa'yo. Hindi ko talaga alam na may girlfriend ka pala eh. She's not my girlfriend. Natigilan ako. O edi ka date. Bumuntong hininga siya. Ex ko. Magkikita sana kami para sa mahalagang bagay. Nagpatuloy na siya sa paglalakad sa sidewalk. Para akong baliw na nakasunod lang sa kanya. Ang bilis niya kasing maglakad. Ganun ba? Gusto ko lang sana mag-thank you kahit nasira akong pagkikita ng ex nyo. Ililibre kita. Wag na. Umalis ka na. Ngumuso ako. Ang sungit mo naman. Ngayon pa ako nakauwi ng Pilipinas after so many years tapos susungitan mo lang ako rito? Init. Bigla siyang tumigil sa paglalakad kaya't nauntog ang aking noo sa likod niya. Napaatras ako. Matutulungan mo ako. Humarap siya sa akin. Nagliwanag ang aking mga mata. Talaga? Paano kita matutulungan? Willing ako. Umalis ka na. Huwag mo na akong susundan. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Kahit hindi ko siya lubos na kilala, parang tinik ang kanyang isinambit na salita sa aking puso. Hindi na ako sumunod sa kanya nang naglakad na siyang muli. Naibagsak ko na lang ang aking balikat. Kasalanan talaga ni Jake to eh. Bakit ba siya nandito sa syudad? Di ba dapat nasa probinsya siya nila? Nag-aalaga ng baboy at kambing. Hindi niya pa rin talaga tanggap na hiwalay na kami kasi sumugod pa talaga siya. Hiniwalayan ko kasi ang lokong yun dahil seloso. Lahat na lang pinagdududahan niya noong LDR kami. Napagod na ako at hiniwalayan siya kasi hindi talaga mag-work sa aming dalawang long distance relationship. Napasapo na lamang ako sa aking noo at saka nagtungo na lamang sa ibang direksyon. Mukhang kailangan kong uminom ngayon. Pampalimot sa katangahan ko ngayong araw. Woo! Sigaw ko sabay angat sa aking baso. Welcome to the Philippines! Ang saya! Nasa isang expensive bar ako ngayon. Desente ang mga tao rito dahil kadalasan sa mga tao, nasa kanika nilang mga upuan at doon nagiinuman. Ako lang yata yung baliw na sumisigaw-sigaw dahil sa napakagandang tugtugin. Hindi naman ako magtatagal rito. Uuwi na ako pagkatapos ng ilang shots dahil baka makasalubong ko na naman si Jake. Baka kung sino-sino na naman ang mahila ko. Nang medyo tinamaan na ako, tumawag na ako kay mama. Siyang tinawagan ko kasi kapag si papa, baka magalit yun. Stricto pa naman yun. Anak? Ma! Shot puno! Narinig kong pagsingap niya sa kabilang linya. Umiinom ka ba? Ma! Nasa Pilipinas na ako. Pasundo ako. Huwag mo sasabihin kay Papa. Thanks. Lasing ka ba? Humagalpak ako ng tawat na pahawak sa aking ulo. Hindi ako lasing, Ma. Konti lang. Pasundo ako Wait ako. Love you. Titext ko yung address. Binaba ko na agad ang tawag at tinunggang huling baso ng alak bago nagpaalam sa bartender. Pagewang-gewang akong lumabas ng bar at kumaway lamang sa mga bouncer na balak pa yata akong tulungan. I'm fine, boys!
Mabutit malapit lang ang waiting siya dito kaya't naupo ako roon at napapikit. Nasa hotel pang mga gamit ko. Maghihintay na lang siguro ako sa susundo sa akin at dediretso kami sa hotel para kunin ang maleta ko. Tansya ko 4 na oras bago dumating ang aking sundo. Kay layo ba naman ang probinsya namin eh. Unless kung may pakpakang kotse. Natatawa na lamang ako sa naiisip ko. Ngunit hindi pa nga umabot ng 1 oras may huminto na sa tapat ng waiting shed at lumabas ang isang lalaki. Kumunot ang noo ko at nag-angat ng tingin. Umawang labi ko nang makilala ko ito. Oh, ikaw? Magbabar ka rin? Anikot na patayo ako. Nagkita tayong muli. Hindi kita sinusundan ha? Malamig lang ang tingin niya sa akin at binuksan ang front seat ng kotse ng kanyang sinakyan. Oy, bumait ka yata. Umiling ako. Wag na, may sundo sa akin. Ako ang sundo mo. Natigilan ako at napakurap-kurap. Ha? Anong... Ikaw si Miss Caril de la Paz, di ba? Oo. Mabagal kong pagsagot. Ikaw nga. Anak ka ni Ma'am Kyla. Pumasok ka na. Teka! Nawala na tuloy ang tama ko. Bakit kilala mo ang mother dear ko? Amo ko siya. Ako ang bagong driver ng pamilya nyo. Nalaglag ang aking panga. Hindi ako nakapagsalita. Grabe! Ang liit ng mundo. Driver namin to. Yung ginawa kong boyfriend sa harap ni Jake. Halika na, mahaba pang biyahe. Kukunin pa ang mga gamit mo sa hotel, di ba? Matamlay akong tumango sa kahinayaan siyang alalayan ako makapasok sa loob ng kotse. Tahimik ako buong biyahe. Hindi ko kayang magsalita lalo na sa nalaman ko. Paano ko na siya itatrato ngayon? Driver pala siya ng pamilya ko. Nakakahiya naman. Confident kong ginawa yun kasi estranghero sa akin ng lalaking to. Pero ganitong nangyari. Driver pala siya ng pamilya ko. Ano kayang ginagawa niya sa syudad? Yun ba'y para kitain ng ex-girlfriend niya? Ay, Diyos mio. Hindi na dapat ako magtatagal sa Pilipinas eh. Nakasira agad ako ng kung anumang relasyon nilang dalawa. Hinayaan ko si Mateo Rodriguez, ang pangalan ng driver na kunin ang gamit ko sa hotel. Nanatili lang ako sa kotse dahil hinang-hina talaga ako. Dala na rin siguro ng pagod at alak sa buong sistema ko. Nang natapos na niyang kunin ang mga gamit ko, nagsimula na ang biyahe namin sa probinsya. Tahimik kami pareho. Normal lang siguro sa kanya na hindi ako kausapin kasi nasira akong pagkikita nila ng ex niya. Pero ako, natatai ako ngayon sa sobrang tahimik. Parang kung anumang oras mauutot na ako. Pigilan mo, Self. Pigilan mo. Nakakahiya naman. Pigil na pigil ako sa aking utot. Umangat ng amput ko sa aking inuupuan at humigpit ang kapit ko sa hawakan ng kotse. Please, huwag kang lumabas. Nakakahiya. Nakakahiya talaga. Naistatwa ako sa aking kinauupuan nang lumabas ang pinipigilan kong utot. Napakalakas ng tunog nito na pati ang nananahimik ni si Mateo. Napalingon na sa akin. Hiyang-hiya na talaga ako. Napataki pa siya sa kanyang ilong nang lumabas ang baho nito. Sorry, natatay na kasi ako Naiiyak kong sabi. Binuksan ni Mateo ang bintana at saka hininto sa gilid ang kotse. Sobrang lalim na ng gabi at ang pangit pa ng pinaghintuan namin dahil wala man lang kabahay-bahay. Puros mga dahon ang nakikita ko at mga pananim na mais. Tumai ka. Napatingin ako sa kanya. Ha? Tumai ka. Hindi pwedeng pigilan yan. Saan naman ako tatae? Wala namang CR dito. Sa maisan ka tumae. What? Walang mga bahay rito at malayo pang biyahe natin. Kung gusto mo talagang mag-CR, 1 oras pa. Huwag ka na mag-inarte. Tumae ka na sa maisan. Ew! Ngumisi siya. Ayaw mo nun? Tataba yung mga mais sa ilalabas mo? Gosh! What do you think of my poop? A fertilizer? Humawak na siya sa manibela. O sige, magpatuloy na tayo. Wait! Napapikit ako. Oo sige, lalabas ako. Nang magkaroon na ako ng lakas, dumilat ako at itinulak ang pinto palabas. Sobrang dilim dito at ang tanging ilaw ay ang ilaw ng kotse. Binuksan ko ang flashlight ng phone ko at humarap sa maisan. I'm so sorry my dear corns. Patawarin niyo ako sa baho ng aking ilalabas ha.
Hindi na talaga kaya eh. Bumusi na si Mateo kahit napatalon ako sa gulat. Inis ko siyang binalingan. Ano ba? Bilis na! Naantok na ako. Baka madisgrasya pa tayo. Napapadyak ako na pumasok sa maisan. Sobrang kaba sa aking puso habang pabalik-balik ang tingin sa daanan. Nasa labas na si Mateo at naghihintay siya sa akin. O sige na, bakit ka dito nakatingin? Paano ako tatae? Titingin ka? Tsk. Tumalikod siya kahit nagpatuloy ako. Naramdaman kong pagkati ng aking balat nang humaplos ang dahon ng mais. Pero tiniis ko yon. This is so ew. Sorry po. Dapat makalimutan ko ito after. I can't believe na ganito ako magiging kadugyot. Anikot saka umupo nang hindi abot sa lupa ang puwet para tumae. Oh my gosh, nakakahiya. Nakakahiya talaga. Matapos kong gawin ang pinakadugyot sa buhay ko, although normal lang naman talaga ang matae. Kasi tao naman tayo pero hindi normal for me kapag hindi sa toilet. Nang bumalik na ako sa loob ng kotse, nadatnan ko ang driver na umiinom ng kape. Mukhang Boy Scout siya at handang-handa. Tinuro ko siya bigla. Huwag mong ipagsasabi kahit kanino. Naiintindihan mo? Binaba niya ang hintuturo ko. Naghugas ka ba? Kumulo ang dugo ko. You think hindi? Gosh! Kinuha ko ang alkohol sa dashboard niya at nilagay sa aking palad. Tawang-tawa siya sa akin saka nagsimula na sa biyahe. Huwag na huwag mong sasabihin yun kahit kanino At saka pagdating sa bahay, ayoko ring makita ang pagmumukha mo. Sa inyo ako nagtatrabaho. Driver ka naman, di ba? Ano bang dinadrive mo? Bahay? Malamang kotse, kahit hindi ka naman siguro palaging nasa amin. Humalukip-kip ako saka nag-iwas ng tingin. O sige, sabi mo yan eh. Matapos ang 4 na oras naming biyahe, nakarating na kami. Walang sumalubong sa amin kung hindi ang gising pa ng mga kasambahay dahil madaling araw na kaming dumating. Hindi ko na muling nilingon ng binata dahil ayokong maalala ang kahihiyang nangyari sa buhay ko. Kinaumagahan, sinalubong ako ng mga magulang ko ng yakap pagkagising ko. Sa likuran nila'y naroroon na ang aking mga pamangkin na malaki na ngiti sa labi. Welcome back, Ate Karil! Anila't isa-isa nila akong niyakap. Medyo lumayo pa ako dahil baka maamoy nila ang alak sa hininga ko. Hanggang ngayon hindi pa rin nawawala sa sistema kong alak. Ang lalaki nyo na! Rebecca, Paul at Wayne! Tuwang-tuwa kong sabi. Excited na ba kayo sa pasalubong ninyo? Opo ate, kaya nga po kami nandito eh. Sumimangot ako. So kapag wala akong pasalubong hindi niyo ako pupuntahan, ganon? Hindi ka naman pumabiro ate, sobrang seryoso po sa California, no? Natawa na lamang ako saka muli siyang niyakap. Ramdam ko ang saya sa mukha ng pamilya ko nang umuwi ako. Sino ba namang hindi matutuwa? 6 na taon nilang hindi nakita ang bunso nila. At isa pa, bakasyon ko lang to. Anak, dito ka nilang mamalagi. Malaki na ang farm na sponsor mo eh. Malaki na rin ang kita. Ni mama nang nasa hapagkainan na kami. Hindi ba, Carlo? Napatingin ako kay Papa. Hindi ka na bata, Karil. Ilang taon na lang 30 ka na. Pwede kang manatili rito. Mag-asawa ka na. Pa, wala na ngang matinong lalaki ngayon eh. Kinagat kong hotdog na isa sa ulam sa almusal. Meron naman anak, masyado ka lang talagang mapili. Tingnan mo nga naman yung mga kapatid mo. Masaya't payapa ng buhay. May mga anak na rin. Yung kapatid mong nasa California, todo anak kasi may lahi ang naasawa. Ngumiwi ako. Paano ang tatay nila Rebecca, Paul at Wayne? Matino ba yun? Si ate kasi, hindi pa hiwala yan. Stress lang inaabot niya sa lalaking yun eh. Kaya naman niyang mabuhay ng walang lalaki. Sa lahat ng anak ng magulang ko, ang pinakamatanda lamang sa amin ni si Karina ang nag-asawa ng maaga. 20 nang mabuntis kaya't hindi nakasunod sa California. Ang nakabuntis sa kanya? Tambay. Matalino naman sanang ate ko pero nagpakagaga sa lalaking walang plano sa buhay. Nag-anak pa ng 3. Hindi ko rin naman masisisi si ate. Kahit tambay lang si Paulo, gwapo rin, kaya't itong si ate na ulol. Kaya ako, takot ako mag-asawa. Ayokong matulad sa kanya na miserable ang buhay. Mas gugustuhin ko na lang na maging rich tita, kesang maulol din kagaya niya.
Ito na palang farm? Namangha ako sa nakikita ko ngayon. Kay lawak na at ang dami ng mga hayop. May isa pang kamukha ng asawa ni ate. May itinuro ako. Anong klaseng hayop yon, mama? Si Paulo ba yun? Mahina akong binatukan ni mama. Marinig ka ng ate mo. Aawayin ka na naman nun. Pumasok kami sa animal farm namin. Marami na ring mga tauhan ang nag-aalaga sa mga hayop. Kinilig ako nang mahawakan ko ang balat ng puting kabayo. Sana sa susunod tigre ang aalagaan natin. Ano bang akala mo sa farm natin, iha? Manila Zoo? Humagalpak ng tawa si Papa. Sumimangot ako saka naisipan na tumulong sa pagpapakain. Ang taba mo naman. Tuwang-tuwa kong sabi habang pinapakain ko ang isang baka na kulay puti na may halong itim. Ang ganda-ganda mo ah. Hinaplos-haplos ko pa ang ulo habang kumakain ng dahon ng baka. Pero ang anak niya sa gilid niya, sobrang sama na ng tingin sa akin na parabang handa na akong sugurin. Aba, bakit ka galit? Dapat nga grateful kayo dahil may nagpapakain sa inyo galing California. Anak, alika rito. Mahilig yang manghabol. Napalingon ako kay Papa. Ha? Bago pa man niya ako masagot, tumakbo patungo sa akin ang batang baka. Kaya't nabitawan ko ang hawak kong pagkain at tumakbo. Karil! Tulong! Sigaw ko habang tumatakbong palayo. Bumilis ang tibok ng puso ko sa kaba lalo na't mabilis tumakbo ang bakang ito. Langya! May nakita akong bagong park na sasakyan at lumabas ron ang lalaking balak kong iwasan. Pero dahil sa kanyang tungo ko, huli na ang lahat para sabihan ko pa siyang tumabi. Dahil saktong paglingon niya sa gawi ko, nabangga ko na siya't natumba kami pareho sa lupa. Nang dumilit ako'y nakadagan na ako kay Mateo. Gulat na gulat ang kanyang mga mata lalo na ang aking kamay na nasa kanyang dibdib. Mabilis akong umalis mula sa pagkakadaga na tumayo. Nahuli na ang baka at ibinalik na sa lungga nito. Bumangon din si Mateo at pinagpagan ng sarili. Sorry. Ani ko, hindi na makatingin sa kanya. Bago pa ako sagutin ni Mateo lumapit na sa amin sila mama at papa. Ayos ka lang ba, anak? Alalang-alalang sabi ni mama. Mateo! Tawag ni papa sa lalaki. Diyos ko, nakakahiya ang dumi ng damit mo, Mateo. Ani mama at lumapit sa binata. Napasimangot ako. Ayos lang po. Nandito po ako para ihatid ang mga pinabiling pagkain para sa baboy at manok. Sinilip kong likuran ng sasakyan na kanyang minamaneho. Napakaraming ang sako ng pagkain doon. Iho, sumama ka muna sa amin. Ang dumi talaga ng damit mo. Ayos lang po. Hindi, kasalanan din naman ng anak ko eh. Bakit ka kasi nakapula, iha? Hindi mo ba alam na naghahabol ang mga bakang niyan minsan? Napatingin ako sa damit kong pula na may logo pa ng pusa. Oo, sige na iho. Ayaw naming maging uncomfortable ka sa trabaho mo. Walang nagawa si Mateo kung hindi ang sumama sa bahay. Sobrang dumi rin kasi ng kanyang damit. Lalo na ang likod na siyang nakahiga sa lupa nang makadagan ako. Ayoko na talagang makausap o makita pa siya dahil sa nangyari kahapon. Pero wala akong choice. Kailangan ko siyang harapin. Nagtungo ako sa guest room kung saan pinastay si Mateo. Nadatnan ko siyang topless at panay pagpag sa kanyang pantalon. Nakagat kong ibabang labi ko nang makita kong kanyang abs. Mukhang masarap hawakan. Napakurap-kurap ako sa naisip at tumikhim. Narito na ang damit mo. Nilapag ko sa tabi niya ang damit niya. Nilabhan kasi ito ng kasambahay at pinadry din, kaya't narito siyang naghihintay. Thanks. Sinuot na niya ito. Pasensya na pala sa nangyari ah. Hindi ko kasi namalayang naroroon ka. Kung alam ko lang eh. Ayos na. Sa susunod, huwag ka nang tumambay sa farm nyo kung wala ka namang alam sa mga hayop. Nang natapos na siyang magbihis, naglakad na siya patungo sa pintuan. Napasunod ang tingin ko sa kanya. Bakit hindi? Farm ko yon. Farm mo nga. Pero hindi naman ikaw ang nag-aalaga. Kaya kung ayaw mong maulit muli yun, huwag ka nang pumunta ron. Hindi ko maiwasang mainis muli sa lalaki. Day by day, nadadagdagan lamang ang inis ko sa kanya. Napakatalas kasi ng dila. Hindi niya ba alam na na-o-offend ako sa mga sinasabi niya? Nag-iingat na lang ako at hindi na siya pinapatulan pa. At baka ipagkalat niya na tumai ako sa maisan.
Nagdarasal talaga ako kay Lord na sana hindi ko na makitang lalaking yon. Pero sa tuwing ipagdarasal ko yun, baliktad naman palagi. Palagi ko siyang nakikita. Bakit siya, Mama? Hindi na maiwasang mailabas ang frustration ko. Pwede bang iba na lang? Si Mateo lang ang available. At isa pa, marami yung alam na pasyalan dito. Mapapasyal ka niya. Ani Mama, hindi man lang nag-aalala sa akin. Mamamasyal kasi ako. And since hindi ako marunong mag-drive, kailangan ko ng driver. Ma, pwede naman sigurong mag-hire. Anak, may problema ka ba kay Mateo? Pagputol ni Papa sa akin. Natahimik ako. Pwede naman natin siyang tanggalin sa trabaho kung ayaw mo sa kanya. Dagdag pa ni Papa na ikinaangat ng tingin ni Mama. Carlo, napakababaw naman. Gusto ko lang namang maging komportable ang pag-i-stay ni Karil dito. Asawa ko, ngayon pa lang siya umuwi. Kung ayaw niya sa lalaking yun, pwede nating tanggalin at maghanap tayo ng iba. Alam mo namang nagsusumikap ang binata, hindi ba? Kay bait na binata ni Mateo at alam mong may binubuhay siyang bata. Nakuha ni Mama ang atensyon ko. Anong ibig mong sabihin, Mama? Napatingin si Mama sa akin. May anak na si Mateo, anak. Kaya siya nagsusumikap. Kaya sana kung ano man ang problema mo sa kanya, sabihin mo sa amin at nang maayos namin. Nalaglag ang aking pangat na paatras pa. May anak ng lalaking yun? Hindi ako nakapagsalita kahit nagpatuloy si Mama. May anak na si Mateo at 5 taon na ito. Invited nga kami sa birthday nito sa susunod na taon. Kaya sana maging magaan ka sa kanya, Iha. Mabuting tao yan si Mateo. Nagbago ang tingin ko kay Mateo nang lumabas na ako ng bahay. Nakita ko siyang naghihintay sa labas ng kotse habang iniikot ang susi sa kanyang daliri. Nang nakita ang paglabas ko, kumilos na siya at pinagbuksan ako ng pinto. Hindi halata na may anak na siya. Sino kayang ina? Yun ba yung ex-girlfriend niya? Hindi ko alam pero ramdam ko ang kabigatan sa loob ko. Bakit ko ito nararamdaman? Nasasayangan ba ako kasi gwapo siya ngunit may anak na? Karil, napaigtad ako nang hawakan niyang kamay ko. Agad ko yung hinablot nang wala sa sarili. Okay lang ako, tara na. Umupo na ako sa front seat at ako nang nagsara ng pinto. Mukhang hindi ko may enjoy ang gala na ito dahil ang bumabagabag sa isipan ko ngayon ay ang katotohanang ang driver na ito'y may anak na. Ayos ka lang ba? Tanong ni Mateo sa akin sa gitna ng biyahe. Oo. Saan mo gustong gumala? Marami akong alam. Hindi ako nagsalita. Wala rin naman akong alam sa mga lugar dito. Ang tahimik mo ah. Akala ko maiinis ka na naman sa akin. Napalingon ako sa kanya. Nakangiti siya ngayon habang nasa kalsada ang tingin. Ang hardworking niya, yun ang napansin ko. Napansin ko yun matapos ang 1 linggo ko rito. Napansin ko na kahit gabi, nagtatrabaho siya. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit. Nakakasama niya kaya palagi ang anak niya? Nagtatrabaho siya Sino nagbabantay sa anak niya? Gusto kong gumala sa bahay niyo. Muntik na kaming madisgrasya nang bigla siyang mag-break. Napasigaw pa ako sa takot. Shit, sorry. Bakit ka sa bahay ko gagala? Hindi ba pwede? Nahihiya ba siya sa anak niya? Astang binata ba siya? Napalunok siya. Pwede naman pero masyado pa yatang maaga. Kumunot ang noo ko. Ha? Anong gusto mo? Gabi tayo pupunta. Napasa po siya sa kanyang noo. Para siyang na-stress. Hindi mo magugustuhan doon, Miss Karil. Bakit? Kinakahiya mo bang anak mo? There, nasabi ko na. Namilog ang kanyang mga mata sa tanong ko. Umirap ako sa kanya. Akala mo ba hindi ko alam? Bakit ka pagulat dyan? Dapat bang sikreto yon? Tumikhim siya. Hindi naman. Sadyang hindi ko lang ine-expect na interesado ka pala sa buhay ko. Ngumisi siya. Ha? Hindi ako interesado Handa lang ako para sakaling ipagkalat mo na. Tumai ako. O sige, gagala tayo sa bahay ko. Ngunit bago yan, sumama ka muna sa akin. Hindi ako pwedeng umuwi na walang dala. Magagalit ang prinsesa ko. Ibang aura ni Mateo nang banggitin niya ang panghuling sinabi niya.
Napagtanto ko na hindi niya naman pala kinakahiya. Hindi niya naman kailangang ipaliwanag palagi sa bagong kakilala niya na may anak na siya. Nagtanaw-tanaw din ako sa mga display habang si Mateo focus sa priority niyang bilhan. Ang binili niya lang ay pagkain na gusto nito at ang iba pang pangangailangan. Ano kayang feeling magkaroon ng anak? Sa edad kong ito pasadong-pasado na sa pagbubuntis. Kaso may parte rin sa akin na takot ako. 1,305 po lahat, sir. Ani ng cashier kay Mateo nang pinakounter na niya ang kanyang pinamili. Binayaran agad to ni Mateo bago niya kinuha ang kanyang pinamili. Ako naman, naglapag din ng chocolates. Nagulat si Mateo na may binili pala ako. 1,500 po. Card ang ibinigay ko sa cashier bago ko tiningnan ang paglagay ng lalaki sa pinamili ko sa plastic. Mamahalin na mga chocolates na yun kahit umabot talaga ng 1,000. Hindi rin naman nagkomento si Mateo sa akin, lalo na nang makalabas na kami. Hindi ba magagalit ang mama ng anak mo kung tutungo ako roon? Hindi ko maiwasang magtanong nang bumiyahe muli kami. Wala na kami. Simpleng sabi niya. Wala siyang karapatang magalit. Ha? Di ba magkikita sana kayo? Oo. Hindi ka man lang pinag-explain ng ex mo? Akala yata niya may jowa ka talaga. Mukhang mahal ka pa yata. Tumakbo Siya ang nagplanong makipagkita sa akin. Kaya't hindi ko rin alam bakit gano'n na lang siya makapag-react. Pag-uusapan lang sana namin ang plano namin sa kaarawan ng aming anak. Hindi na natuloy kasi nga, umalis siya. Bakit kayo naghiwalay? Kung hindi mo mamasamain ha, kawawa naman kasi yung anak niyo Hindi kawawa ang anak ko. Mabuti na rin naghiwalay kami. Hindi siya nakakabuti sa anak ko. Hindi na lang ako nagsalita dahil mukhang ayaw niyang pag-usapan yon. Ayoko namang isipin niyang nangihimasok ako sa buhay niya. Kaya't hindi na ako nagsalita. Hanggang sa nakarating kami sa lugar niya. Hindi pa ako lumalabas ng kotse. Nauna na si Mateo sa paglabas. At nilapitan ng isang batang masayang naglalaro sa labas ng isang simpleng bahay. Oh, Mateo! Walang trabaho? Kaya aga mo yatang umuwi. Isang ginang ang lumabas sa bahay at hula ko, nanay ito ni Mateo. Nagmano si Mateo sa ginang bago humalik sa pisngi ng bata. Natigilan ako sa aking nakita. Ramdam ko na mahal niya ang anak niya. Nagtatrabaho pa rin ako, Nay. Kasama ko ngayon ang anak ng amo ko. Napalingon sa kotse ang kanyang ina. Nataranta ko lalo nang lumapit si Mateo at binuksan ang pinto. Ayos lang ba talaga? Ngayon lang ako nakaramdam ng kahihiyan. Oo, ayos lang. Maingat na lumabas ako ng kotse at nakita ko na umawang ang labi ng ina ni Mateo. Awkward akong ngumiti. Hello po. Ikaw na ba yung bunsong anak ng amo ni Mateo? Yung nakatira sa abroad? Opo, ako nga po. Ay hala, nakakahiya iha at hindi ako nakapaglinis. Okay lang po, wala kasi akong mapagpasyalan. Naisip ko na lang na magtungo rito. Pasensya na po baka nakakaistorbo. Diyos ko, hindi ka magiging istorbo. Lumapit ang ginang sa akin at hinawakan ako sa kamay. Ang ganda-ganda mong dalaga. Uminit ang pisngi ko. Salamat po. Sino siya, Papa? Sabay kaming napalingon sa batang nakapamewang na. Nakataas pa ang kilay. Malditang bata pero girl version ni Mateo. Wala yatang nakuha mula sa ina. Girlfriend ka ba ni Papa? Dagdag pang tanong nito na ikinataranta ko. Agad akong umiling. Hindi. Mas lalo lamang kumunot ang kanyang noo. Bakit hindi? Natigilan ako sa tanong niya. Ay, Diyos ko, princess, yung mga tanong mo. Bata ka pa, ha? Kinarga ng ginang ang batang nasa akin pa rin ang tingin. Alika, pasok kayo. Mateo, asikasuhin mo siya. Hindi ako nakagalaw sa aking kinatatayuan. Tara na sa loob. Pumasok ako sa kanilang bahay. Napakasimple lamang nito ngunit napakalinis. Mukhang silang 3 lang ang nakatira dito. Papa, bakit hindi mo siya girlfriend? Kasi po ba may anak na kayo? Nalaglag ang aking panga nang magtanong muli ang bata. Napakurap-kurap ako sa kanya. Princess, hindi. Mali ang iniisip mo. Anak siya ng amo ko. So hindi mo po siya girlfriend kasi anak siya ng amo mo?
Nakagat ko na lamang ibabang labi ko at nakinig na lamang sa bata na sobra ng simangot. Hindi yata gumana ngayon ang dala ni Mateo na pagkain, kaya't sinubukan kong magbigay ng Toblerone sa kanya. Gusto mo ba nito? Nagningning ang kanyang mga mata. Ibibigay niyo po sa akin? Oo, marami ako rito. Yehey! Thank you po! Kinuha niyang Toblerong hawak ko at agad binuksan. Napangiti na lamang ako. Sobrang daldal ng anak ni Mateo. Hindi ko yun inaasahan sa kanya dahil akala ko susungitan niya ako. Pati sa pagkain namin ng tanghalian, hindi siya nauubusan ng kwento. Princess, kain muna. Pagpahingahin mo naman ang tenga ni Miss Karel. Ani Tita Gemma, ang pangalan ng ina ni Mateo. Okay lang po. Ani ko agad. Nakikinig naman po siya, Lola. At saka kapag madalas niyang kasama si Papa, ibig sabihin nun, may bagong nanay na ako. Naubo bigla si Mateo sa sinabi ng anak. Hindi ako nakapagsalita. Princess! Tumikhim si Mateo. Kumain ka na. Ate ganda, sana nasa birthday kita. Alam mo, pupunta yung nanay ko rito. Magagalit na naman yun sa akin. Hindi ko maiwasan ng malungkot. Pagagalitan siya? Bakit naman? Ramdam kong ilang nila sa daldal ng bata. Kasi itong nanay ni Princess nung sila pa ng anak ko, napapabayaan. One time nga nag-aya ang mga kaibigan ni Kate na maligo sila sa beach. Nagtatrabaho si Mateo noon kaya't si Kate lang at itong si Princess. Last year lang nangyari yon. Nalunod ang batang ito Hindi nabantayan ng ina kasi busy sa pakikipag-kiss sa kaibigan. Nanlaki ang mata ko. Iyon nalaman yun ng anak ko. Galit na galit. Kung wala lang nakakita na nalulunod na sa dagat ang bata, baka hindi nakasama namin to ngayon. At bukod ron pinagagalitan pa si Princess ng babaeng yun. Kasi daw bakit daw nagpakalunod. Gusto ko tuloy tirisin ng babaeng yun sa taba ng utak. Mabutit hiniwalayan na ng anak ko. Hindi niya deserve na ganong klaseng ina na palaging pinararamdam na sagabal sa lahat ng gawain niya. At mga halik pa ng iba habang sila pa ni Mateo, Kumirot ang puso ko para sa bata. Sobrang bata pa siguro ng babaeng yon nang ipinanganak niya ito. Kasi sagabal sa kanya. Hindi na niya magagawa ang gusto kasi may anak na. Bakit pa nag-anak kung hindi pa ready, di ba? Di naman kasalanan ng bata yon. Kaya importante talaga na pag-isipang mabuti bago manganak. Responsibilidad kasi yun. Kahit nakarinig ako ng malungkot na kwento, masaya pa rin sa huli ang pasyal ko sa bahay ni Mateo. Napakabait ng nanay niya at sobrang bibo naman ng bata. Parang gusto ko patuloy bumalik at bigyan siya ng maraming damit. Maraming salamat, Mateo Nag-enjoy ako. Ani ko paglabas ko sa kotse. Napakamot siya sa kanyang ulo. Pasensya na at napakadaldal ng anak ko. Sana huwag mong masamain. Of course not. She's so adorable, Mateo. Sa katunayan nga gusto ko siyang makita ulit. Ang sarap niyang bihisan. Pero nakakahiya naman kung pabalik-balik ako ron. Hindi naman kami close ni Mateo. Pwede ka namang bumalik. Gusto ka nga ng anak ko Umawang ang labi ko't kalaunan ay napangiti. Mabuti naman kung ganun. Gusto ko rin yung batang yun, Mateo. Napakabait. Hindi ako nakatulog sa gabing yun. May numero na kasi ako ni Mateo. At sa katunayan, nagte-text kami. Hindi ko maiwasang kiligin. Anak! Natigilan ako sa pagpatid-patid sa ere nang mabuksan ni Mama ang kwarto ko. Hindi ka pa ba matutulog? Abay madaling araw na nagsisisigaw ka pa? Ayos ka lang ba? Tinago kong phone ko. Ayos lang ako, Ma. Don't mind me po. Napailing si Mama. Matulog ka na. Anong oras na, ha? O sige po, matutulog na ako, Mama. Magandang araw, mga viewers. Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig. Napansin kong pagbabago sa sarili ko nang magdaan ang mga linggo. Hindi na kasi ako mainisin at makita lang ang mukha ni Mateo, kontento na ako. Napansin ko rin ang madalas kong pagpapaganda na hindi ko naman palaging ginagawa. Napansin yun ng pamilya ko.
Anak, may boyfriend ka na ba? Tanong yun ni Papa. Ayos lang ba, Papa, kung magkakaroon ako muli ng boyfriend? Tumango si Papa. Abay, oo naman anak. Basta't wag lang ang tarantadong Jake na yon, ha? Umiling ako. Hindi Papa. Ba't ko babalikan yun, no? Di sino yung nagpapakilig sa'yo? Naririnig namin ang sigaw mo sa gitna ng gabi. Hindi ka naman nanonood ng K-drama. Namula ang buong mukha ko. Si Mateo ba yan, anak? Nataranta ako sa tanong ni Mama at maingat na binalingan si Papa. Mateo? Driver natin? Nakagat ko ang ibabang labi ko. Naliligaw sa'yo, anak? Umiling ako. Hindi po. Sumama ang mukha ni Papa. Bakit hindi? Po? Pakikiligin ka lang ba ng lalaking yun ngunit hindi liligawan? Natarantang muli ako. Hindi naman sa ganun, Papa. Magkaibigan lang kami ni Mateo. Papuntahin mo ang lalaking yan dito. Isama niya kamong anak niya. Diyos ko, hindi nga alam ni Mateo na gusto ko siya. Pa, hindi na... Oo nga naman, Iha. Wala namang kaso sa amin kung magkagusto ka kay Mateo. Matinong lalaki yon. Hindi naman namin yung tatanggapin dito kung hindi. Bumilis ang tibok ng puso ko. Imbitahan mo rito. May kainan mamayang gabi. Isama niya rin ang anak niya. Mateo's point of view. Malaki ang ngiti sa aking labi matapos maalala ang huling text ni Karil sa akin. Nagluluto ako ng agahan ngayon at si Mama na nasa gilid ko. Pansin na pansin kong malisyosang tingin. Anak, girlfriend mo na ba si Karil? Umiling ako. Hindi pa. Pa? Hindi pa? So may bala ka nga, anak. Nilingon ko si Mama. Depende, Ma. Alam mo naman hindi ako nagjojowa muli para lang sa sarili ko. Iba na ngayon. May anak na ako eh. Gusto ko natanggap ang anak ko kapag nangyari yun. Uy, mukhang tanggap naman anak. Tanggap na tanggap nga ng anak mo eh. Ano pa bang nagpipigil sa'yo? Pamilya niya ba? O bakit? Matapobre bang pamilya niya? Hindi naman po, Mama. Gusto ko lang maging mabuti sa sarili bago ako pumasok muli sa relasyon. Nakita niyo naman ho siya, di ba? Galing California yun, Mama. Maayos ang buhay. Ayoko namang hilahin siya sa putikan. Magiging mabuti rin naman ang buhay mo, anak. Kapag nag-take ka na ng board at nakapasa, magiging pulis ka na. Napangiti na lang ako saka itinuloy ang pagluluto. Hindi ako nagsisisi na maaga akong nagkaanak. 22 pa lang ako nang mabuntis ko ang dating nobya kong si Kate. 20 lang siya noon at sa totoo lang, balak niya pang ipalaglag ang baby namin dahil hindi siya handa. Pero akong nagpigil sa kanya. Nangako na hindi ko siya pababayaan. Ginawa kong lahat para lang maging sapat sa kanya. Hindi ko nga siya pinigilan sa mga bagay na gusto niyang gawin eh. Pero alam ko rin sa sarili ko na hindi niya gusto ang ganitong buhay. Kaya nang isang beses ko siyang nahuling nag-cheat sa akin ng kanyang ex, 2 anyos pa lang ang anak ko noon, pinatawad ko pa siya. Pero naulit muli nang magtungo siya sa beach kasama ang kanyang mga kaibigan. Dinala pang anak namin na si Princess para hindi ko siya pagdudahan. Ngunit nang muntik nang mawalang anak ko dahil sa kapabayaan niya sa araw na yon, sumabog na ako at hiniwalayan siya. May contact pa rin naman kami ni Kate pero para na lang yun kay Princess. Nawala na rin ang pagmamahal ko sa kanya at nakontento na lang na mag-isa. Ngunit mula nang makilala ko si Karil, parang nagbago ang direksyon ng buhay ko. Parang gusto ko muling subukan. Papa, may tao! Inoff ko ang stove at saka nilingon ng sala. Kumunot ang noo ko dahil wala naman akong inaasahang bisita. Papa! Iniwan ko muna ang kusina at nagtungo na sa sala. Nakita ko si Princess na lumapit sa akin. Papa, nandito siya! Tiningnan kong pintuan at nakita ko si Kate sa labas. Kumunot ang noo ko. Anong ginagawa mo rito? Gusto ko lang makita si Princess. Ayaw po kitang makita. Pagsusungit ng anak ko. Princess? Umiyak siya. Ayaw ko siyang makita, Papa. Bad siya! Bad! At tumakbo patungong kwarto ang aking anak. Hindi ko rin siya masisisi. Maaga pa lang, namulat ng anak ko sa mga bagay-bagay. Ayaw niya sa nanay niya mula nang malunod siya sa dagat. Ramdam kong sakit sa mga mata ni Kate. Pasensya na, Kate. Ayaw kang makita ni Princess eh. Pwede ba tayo na lang mag-usap?
Nung huli nating pagkikita sa syudad, hindi tayo nagkaroon ng pagkakataong mag-usap dahil sa babaeng yon. Pasensya ka na kung umalis ako. Nagsiselos ako, Mateo eh. Mahal pa rin kita. Umigting ang aking panga. Kate, alam mo namang... Ayaw mo ba akong bigyan ng chance? May anak tayo, Mateo. Kahit para sa anak na lang natin, pakisamahan mo ko. Hindi na yun mauulit. Magiging mabuting ina na ako sa kanya. Girlfriend sa'yo. Pasensya na, Kate, pero... Pa! Tumatawag si Ate Ganda! Parehas kaming nagulat sa sinabi ni Princess. Lumabas to sa kwarto, hawak pa ang cellphone ko. Sobrang saya nito't nagtatatalon pa. Ate Ganda? Ani Kate. Opo, siya ang magiging bagong nanay ko. Lakas loob na sabi ni Princess na para bang wala sa harapan niya ang nanay niya. Princess, lumapit na ako. Huwag kang magsalita ng ganyan. Nanay mo pa rin si Kate, okay? May nanay bang hahayaang malunod ang anak niya habang kakis niya ibang lalaki, Papa? Ayoko sa kanya. Bad siya. Pinindot-pindot ng anak kong cellphone para sagutin ang nagre-ring kong phone. Bago ko pa ito kunin, inagaw ito ni Kate na nagpagulat sa aming dalawa ng anak ko. Kate! Sinagot to ni Kate. Hello? Bakit ka tumatawag dito? Kaano-ano mo si Mateo? Pilit kong inaagaw kay Kate ang phone ko pero lumayo siya. Nanay to ni Princess. Kung sino ka man, pabayaan mo sila. Babalik na ako sa kanila. Naiintindihan mo yon? Naagaw ko na sa kanyang phone. At nang tingnan ko ito, tapos na ang tawag. What's wrong with you, Kate? Umiiyak ng anak ko kaya't nagmamadali si Mama na kunin to't ilayo. What's wrong with me? Ayaw na sa akin ng anak ko dahil sa bago mo. I want you back, Mateo. Kayo ng anak ko. Well then, I don't want you back, Kate. Hindi ko na gustong bumalik ka sa buhay namin. Nire-respeto pa rin kita dahil ina ka ni Princess. Ngunit hindi mo ako mapipigilan kung sinong gusto kong ipasok muli sa buhay ko. Now, if you have nothing to say, umalis ka na. Parang kulog ang boses ko sa lakas. Galit na ako dahil sa ginawa ni Kate. Bigla rin akong kinabahan lalo na nakausap niya kanina si Karil. Baka hindi na ako pansinin ni Karil. Umalis si Kate na walang nakuha sa amin. Dumiretso na ako sa anak ko na hanggang ngayon ay umiiyak. Niyakap ko agad siya. Sorry anak, nandito lang si Papa. Sinubukan kong kontakin muli si Karil nang kumalma ako. Pabalik-balik ang lakad ko dahil ilang beses akong tumatawag. Hindi pa rin ako sinasagot. Pang-10 na tawag na yata bago ako sinagot. Hello? Karil? O bakit? Kinabahan ako dahil malamig ang boses niya. Pasensya na kanina, si Kate yun eh. Nagpunta kasi rito sa bahay. Matagal bago siya sumagot. Wala yun, naiintindihan ko naman eh. Ayokong masamain mo. Wala na kami ni Kate at hindi ko na siya babalikan. Narinig ko ang kanyang pagsinghap. Alam kong nagulat ka kanina. Ayokong sumama ang loob mo sa akin. Gusto pa kitang makilala, Karil. Kung bibigyan mo sana ako ng pagkakataon. Tumawag ako kanina kasi iimbitahan sana kita rito sa bahay. May kainan kasi at gusto kong isama mo si Princess. Namilog ang aking mga mata. Talaga? Pero ayos lang ba kila Mama at Sir? Oo naman. Sila nga ang gustong papuntahin ka rito. Kaya kung may oras ka, sana magpunta ka. Meron. Pupunta kami riyan. Binalita ako sa aking anak na pupunta kami sa bahay ni Karil. Sobrang saya ng aking anak at nawala ang kanyang lungkot. Halata namang masyado na gusto niya si Karil kasi hindi siya nito sinasaway sa tuwing nangungulit siya. Siguro sa isip ng anak ko, kinukumpara na niya si Kate kay Karil. Papa, magdala kang flowers. Bigay mo kay Ate Ganda. Napalingon ako kay Princess. Ha? Di ba liligawan mo siya? Gusto ko siyang mama ko, Papa. Namula ako. Hindi ko pa siya nililigawan. Papa, baka naman maunahan ka pa. Sige na po. Tong batang to, akala yata napakadaling gawin ng panliligaw. Papaano kung ayaw pala ni Karil sa akin? Di wala rin. Balak ko namang bilhan ng bulaklak si Karil, pero hindi pa ako nakakapagpaalam. Kailangan ko munang magpaalam na manliligaw ako para alam din niya ang pakay ko kapag bibigyan ko na. Pagdating namin sa bahay ni Karil, sinalubong agad kami ng kasambahay.
Day off ko kasi kaya't bahagyaring nagulat ang mga ito lalo na sa kasama ko. Hello po! Ako po si Princess! Pakilala ng anak ko sa mga ito. Anak mo, Mateo? Opo. Wow naman! Ang cute! Mateo! Napalingon kami sa nagsalita. Si Karil to't napakaganda niya sa kanyang suot. Magandang hapon po. Bati ko. Ngumiti siya. Magandang hapon. Ate ganda! Nilagpasan ako ni Princess at dumiretso kay Karil. Niyakap niya ito na nagpagulat sa lahat. Nakaramdam ako ng hiya lalo na nang nakita ito ng magulang niya. Ate ganda, ang ganda mo po ah. Bahay mo ba ito? Yes, bahay ko ito. Magandang hapon po ma'am, sir. Bati ko sa mga amo ko. Mabutit narito ka Mateo. Wika ni ma'am sa akin. Ang akala ko hindi ka makakapunta. Malungkot kasi si Karil kanina. Napatingin ako kay Karil na bising ipinakikilala si Princess sa mga pamangkin niya. Pasensya na po. Tumawag kasi siya kanina pero sinagot po ng ex ko. Hindi na maipinta ang mukha ni Sir Carlo. Nagkabalikan kayo? Hindi po. Dumalaw po siya sa anak ko ngunit hindi naging magandang kinalabasan Kasi ayaw siyang makita ng anak ko. Pasensya na po talaga Lumapit si Sir sa akin at hinawakan ako sa balikat. Matanong nga kita Mateo, may gusto ka ba sa anak ko? Nagulat ako sa diretsyo niyang tanong. Napasulyap ako kay Karel. Medyo malayo na siya sa amin kaya't hindi niya siguro maririnig. Opo, at gusto ko sana siyang ligawan kung maaari. Kung papayag po kayo. Nagtaas siya ng kilay. Papaano kung hindi kami papayag? Susubukan ko pa rin pong makakaya ko na kumbinsihin ko kayo. Seryoso po ako kay Karel, ma'am, sir. Ngumiti si ma'am samantalang si sir bumuntong hininga. O sige, papayagan kita. Ilang taon na lang naman lalagpas na sa kalendaryong anak ko. Kaya sana seryoso kang talaga. Hindi rin naman ako papayag na tatandang dalagang anak ko. Saya ang lumabas sa aking puso. Maraming salamat po. Asahan niyo po na hindi ko po kayo bibiguin. Hindi matapobre ang pamilya ni Karel. Mabait ang mga ito at matulungin. Kaya siguro maraming blessings ang dumarating sa kanila. Kita ko ang saya sa mata ng anak ko habang kausap ang mga pamangkin ni Karel. Naglalaro sila sa playground sa loob lamang ng bahay habang kami nasa hapagkainan. Ang saya ni Princess Mateo Tuwang-tuwang sabi ni Karel. Nagkasundo agad sila ng mga pamangkin ko. Tumikhim ako. Pagkatapos ito, gusto kita makausap, Karel. Tayo lang dalawa. Napatingin siya sa akin. Napasulyap siya sa pamilya niya na patay mali siya lamang. Mahina siyang tumango sa katinapos ng pagkain. Nang magkaroon na kami ng oras sa isa't isa, nagtungo kami sa pool area ng bahay niya. Kami lang dalawa at ramdam namin parehong awkwardness sa isa't isa. Mateo! Binasag niyang katahimikan. Parehas kaming nakaharap sa pool area. Nakaupo kami sa upuan at pumagitna sa amin ang lamesa na may payong. Karil, may sasabihin pala ako sa'yo. Ano yun? Alam kong napaka-random pero mas gusto pa kitang makilala. Alam kong hindi naging magandang simula nating dalawa. Pero gusto ko sanang idirektang pakay ko ngayon. Nakikinig lamang siya. Nagpaalam na ako sa magulang mo, Karil. Ha? Gusto sana kitang ligawan. Namilog ang kanyang mga mata. Kung pwede, magsisimula na ako ngayon. Matapang kong sinabi yon kahit sa kaloob-looban ko. Natatakot rin sa maaari niyang sabihin. Mateo, ba't mo ko liligawan? Gusto kita at ayokong sasayangin ang pagkakataong to. Seryoso kong sabi. Gusto rin kita, Mateo. Namilog ang mata ko. Ha? Hindi ka na mawala sa isipan ko palagi. Teka, wag mo munang sabihin yan. Namula ako't nataranta. Gusto kong liligawan muna kita. Ayokong tayo agad kasi ayokong magsisi ka sa akin. Baliw, sabi ko lang gusto kita pero hindi ibig sabihin nun na tayo na. Gusto kitang pahirapan. Tingnan natin kung hanggang saan ka aabot. Hanggang dulo. Desidido kong sabi. Doon ako aabot.
Pumayag si Karel na ligawan ko siya. Ito muli ang unang pagkakataong manliligaw ako after so many years. Ang huli ay noong si Kate pa ang nobya ko. Nagtatrabaho pa rin naman ako sa kanila at minamanage ko ang time ko kung kailan ako bibisita kay Karel. Naging madalas na rin ang pagsama ni Princess sa trabaho at kasama niya ngayon si Karel. Mukha talagang mag-inang anak mo si Karel, Mateo. Ang swerte mo naman. Ani ng katrabaho ko nang kinuha niya na ang mga sako ng pagkain ng baboy. Oo, ako na nga yata ang pinakaswerteng kumag. Nagtawanan sila sa sinabi ko. Ngumiti lamang ako. Oh, kamusta? Maayos ba ang araw mo? Tanong sa akin ni Karel nang tapos na ang trabaho ko. Si Princess ay kasama muli ng mga pamangkin ni Karel kaya't nagkaroon ako ng time sa aking nililigawan. Maayos naman. Ikaw, kamusta ang araw mo? Ayos lang din. Humawak siya sa kamay ko na ikinagulat ko. Masaya ako dahil araw-araw kitang nakikita. At saka, walang sagabal sa atin. Mabuti't payag sila lalo na si Papa na istrikto. Mabuti naman. 2 oras kaming nag-usap ni Karel bago ako nagpaalam na umuwi na. Hindi rin kasi ako pwedeng magtagal dahil baka isipin ng pamilya niya na bimihasa ako. Thank you, Mateo. Alika saglit. Ani Karel nang kukunin ko na sana si Princess na nasa loob ng bahay nila. Bakit? Lumapit ako sa kanya. Nagulat ako nang hilahin niya ang braso ko papalapit sa kanya. At naistatwa ko nang lumapat ang labi niya sa labi ko. Saglit lang yun at nang kumalas siya'y umatras na siya. Mag-ingat kayo, sa susunod ulit. Lumabas saglit ang kaluluwa ko sa mga oras na yon. Kahit nakauwi na ako sa bahay, ramdam ko pa rin ang labi niya sa labi ko. Papa, punta ulit tayo doon Maglalaro muli kami nila Ate Rebecca Hindi ko napansin ang anak ko dahil lumulutang ang isipan ko. Papa! Naalala ko muli ang halik niya sa akin. Sobrang bilis pero sa memorya ko, sobrang bagal na napanguso ako. Parang gusto ko muling mabigyan ng halik niya. Papa! Natauhan ako nang hinampas ni Princess ang nguso ko. Aray ko! Papa, bakit ka kasing umunguso? Mukha ka na pong tanga Namilog ang mata ko at tiningnan ng anak ko. Saan mo natutunan yan? Bad yan sa palabas po. Bakit ka kasi nakanguso? Para ka nga pong isda. Uminit ang leeg ko sa nangyari at napasapo na lamang sa aking noo. Malala na to Sobrang hulog na talaga at mukhang hindi na ako makakaahon. Karel's point of view. Masaya ang puso ko palagi mula nung niligawan ako ni Mateo. Parang hindi lang siyang nanliligaw sa akin Isama na rin ang kanyang anak na si Princess na kada bisita rito, nagdadala ng bulaklak na pinitas pa niya sa kanila. Masaya rin ako na hindi hadlang ang mga magulang ko sa amin ni Mateo. Hindi katulad nung kay ate noon. Naiintindihan ko naman yun kasi nung napili ni ate, tambay lang. Etong si Mateo may pangarap. Idagdag na rin pogi siya. Nagpatuloy ang panliligaw sa akin ni Mateo. Hindi lang bulaklak ang ibinibigay niya sa akin. Minsan ulam pa na pati ang pamilya ko nakakatikim. Marunong mga bayo itong si Mateo. Kaya may isang beses na day off niya, nangabayo kami. Napasyal niya ako sa mga lugar malapit lang dito sa amin gamit ang kabayo. Parang ayaw ko na tuloy bumalik ng California. Parang gusto ko nalang mamalagi rito at namnamin ang pag-ibig ni Mateo. Matured at ramdam ko talagang sincerity. Mateo, pwede ko bang isama si Princess? Pupunta lang kaming mall. Ani ko kay Mateo habang nag-work siya sa farm. Saglit lang naman, don't worry. Kasama namin ang isang kasambahay. Ngumiti siya. Sure. Yay! Let's go, Ate Ganda! Excited na sambit ni Princess. Huwag kang makulit, Princess ha? Mag-ingat kayo ni Karel. Ngumiti ako sa kanya saka tumango. Oo, mag-iingat kami. At dahil busy nga itong si Mateo, ibang driver namin. Malaki ang ngiti sa aking labi habang naiisip na ang aking planong gagawin. Mamayang gabi, may date kami ni Mateo at gusto ko na siyang sagutin. Kaya ako isinama si Princess kasi bibilhan ko siya ng magandang damit. At saka pipili rin na maireregalo kay Mateo. Nang makarating kami sa mall, masayang niyakap ni Princess ang isang mascot. Natawa ko't inilabas ang aking kamera. Smile, Princess!
Kinuhanan ko siya ng litrato at hawak ko siya sa kamay habang naglalakad kami. Naisipan kong dalhin muna si Princess sa mga pambatang laruan para mag-enjoy siya bago ko gagawin ang pag-shopping. Ate ganda, thank you po! Lumapit na si Princess sa akin. Ayaw na yatang tumalon sa may trampoline. Ano, ayaw mo na? Ayoko na po. Pinunasan ko ang pawis niya gamit ang panyong dala ko. Habang pinupunasan ko siya, nakatitig lamang siya sa akin. Sana, ikaw na lang pong mama ko. Mahal kita, ate ganda. Natigilan ako at napatingin sa kanya. Nataranta ako na para siyang naiiyak. Oh, bakit? May masakit ba sa'yo? Bakit ka umiiyak? Gusto po kitang maging mami, ate ganda. Tanggap niyo po ako at hindi niyo po ako sinisigawan. Love niyo ako palagi. Kumirot ang puso ko. Of course, love kita. Napamahal ka na sa akin, princess. Nagulat ako nang yumakap siya sa akin. Napatingin ako kay ate na kasama ko na napangiti na rin sa akin. Ngumiti rin akong pabalik bago ko sinuklian ang yakap ng isang bata. Kumain muna kami ng lunch sa isang fast food chain bago kami nagtungo sa mga damitan. Pumili ako ng mga magagandang dresses doon na kulay pink. Sinamahan ko na rin ng pink doll shoes. San dito ang gusto mo? Tanong ko sa kanya. Tinuro ni Princess ang hot pink na dress. Ito po, gusto ko po. Wow! Nag-squat ako sa harapan ni Princess. Princess, pwede mo na akong tawaging mommy kung gusto mo. Talaga po? Tumango ako. Oo, mamayang gabi kasi sasagutin ko ng papa mo. Magiging girlfriend niya na ako. Wow! Pero quiet muna tayo okay? Secret muna yon. Masayang tumango si Princess. Yes po! Binili namin ang gusto ni Princess at pinahawak ang paper bag kay ate. Dinuduyan ni Princess ang kamay namin habang ang isang kamay niya may hawak na ice cream. Papalabas na kami ng mall nang may kumuha ng atensyon ko. Pumasok ang isang babae na pamilyar sa akin at may kasama siya. Nagulat ako nang magtago sa likod ko si Princess. O bakit? Huminto sa harapan kong babae at tinaasan ako ng kilay. Ikaw ba si Karel? Oo, ako nga. Bakit? Ako si Kate. Ako ang mother ni Princess. Umawang ang aking labi. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Miss Karel. Masyado ka na yatang namimihasa. Oportunista kung tatawagin. Nandito ako para kunin ang anak ko. Napatingin ako kay Princess na umiiling-iling. Hinarap ko ang ina ng bata. Miss Kate, pwede ba nating pag-usapan muna? At wag sana dito kasi maraming tao. O bakit? Nahihiya ka ba? Porket mayamang ka Kaya mo nang akitin sa mga pamigay-migay mo ang anak ko? Kaya Princess, sumama ka na sa akin. Lumapit si Kate at hinila ang bata. Umiyak si Princess at kumapit sa akin. Napatingin tuloy sa amin ang iba pang mga customers ng mall. Ayoko! Bitawan mo ko! Bad ka! Teka lang Miss Kate, wag mo namang ganito. Kung gusto mo makasama ang bata, kausapin mo muna si Mateo. At bakit ko pa kailangang manghingi ng permiso, ha? Anak ko si Princess at ako ang nagluwali sa kanya. Sayong-sayo na si Mateo pero sa akin ang anak ko. Ate ganda, tulong! Iyak ni Princess nang nabitawan ako at nahila siya ni Kate. Sumama ka sa akin. Anak kita kaya't dapat sa akin ka dapat. Hindi sa babaeng yan. Ayoko nga sa'yo. Bad ka! Sinaktan mo ang papa ko. At napasigaw si Kate nang kinagat siya ng sariling anak niya sa kamay. Kaya't nabitawan niya ito. Akala ko'y lalapit si Princess sa akin ngunit mabilis itong tumakbo palabas ng mall. Hindi ito naharangan ng guard dahil busy ito sa ibang tao. Princess! Kinabahan ako at agad siyang hinabol. Lumabas ako ng mall at nakita si Princess na straight na tumatakbo habang umiiyak. Princess! Sigaw rin ni Kate nang nakalabas. Lumapit ako sa kanya nang akma niya itong hahabulin at sinampal siya sa pagmumukha. Gulat na gulat siya sa ginawa ko. How dare you? Ina ka ba talaga? Kung mahal mong anak mo, tratuhin mo ng tama. Tanging sabi ko't mabilis na umalis para habulin si Princess. Princess!
Patakbo na tumawid si Princess sa kalsada. Ganun na lang ang taranta ko nang marinig ang malakas na busina ng isang kotse. Bumilis ang tibok ng puso ko't napasigaw. Princess! Mabilis kong tinakbo ang distansya namin at bago pa siya masagasaan, naitulak ko na siya sa tabi. Nawala ang pag-alala ko nang safe siyang napunta sa gilid ngunit huli na ang lahat para sa akin. Bago pa ako makasunod, malakas na tulak ang nangyari sa aking katawan at bumagsak to sa kalsada. Parang saglit na umalis ang kaluluwa ko sa lakas ng impact. Unti-unting nawala ang aking pandinig, pati na rin ang aking paghinga. Akala ko hindi na ako magigising. Iyon ang akala ko nang unti-unti akong nagdilat at ang bumungad sa akin ang kisame ng ospital. Nang tingnan ko ang aking sarili, may mga bandage nang nakabalot sa ilang parte ng katawan. Thank goodness I'm still alive. Ngunit hindi ko lang masyadong maigalaw ang aking katawan. Mukhang malakas ang naging impact sa akin. Anak! Ani mama nang mapansin ng paggising ko. Ganon din si papa na nagising din mula sa pagtulog sa couch. Gising ka na rin sa wakas. Ma, anak, ang akala namin hindi ka na magigising. Munti ka nang mamatay. Ha? Nawalan ka ng heartbeat pagdating dito. Mabuti ka mo't na-revive ka ng doktor. Hindi ako makapaniwala sa narinig. Si Princess po. Inaalala mo pa talagang batang yon, iha? Oo, papa. Mag-aalala talaga ako eh. Ako yung nagdala sa kanya sa mall. Responsibilidad ko siya. Traumatized ang bata, iha, dahil nakita niya mismong pagkakabangga mo. Pero huwag ka mag-alala. Hindi rin naman namin pinababayaan. Nalaman na rin namin ang dahilan. Iyak nang iyak ang ina ni Princess na si Kate. Sinisisi ang sarili dahil sa nangyari sa'yo. Bumuntong hininga si Papa. Kapag maayos ka na, bumalik ka na muna sa California. Namilog ang mata ko. Papa! Kailangan mo munang magpagaling. May bali ka, anak. Kailangang maagapan yan. Pa, dito lang ako. Si Mateo. Alam na ni Mateo yon at naiintindihan niya. Para rin naman to sa'yo. Nasaan ho siya? Gusto ko ho siyang makita. Nandito siya kanina eh. Babalik yun mamaya. Mag-usap kayo ng maayos. Kung kayo talagang para sa isa't isa, kayo talaga. Hinintay ko na bumisita si Mateo sa araw na nagising ako. Ngunit nabagot na ako kakahintay eh. Hindi na siya dumating. Ano na kayang nangyari sa ex niyang si Kate? Muntik nang mapahamak ang anak niya sa kanya. Kung gusto niya makasama, pwede namang dahan-dahanin at huwag ipilit kung ayaw. Mabutit na kaya ko ang pagkabangga sa akin. Kasi kung si Princess yon, hindi ko ma-imagine. Saglit lang nakulong ang driver at pinakawalan din dahil sa side naman namin ang may kasalanan. Ako yung nagkusang tumawid kahit alam kong mapapahamak ako. Nakatulugan ko na lang paghihintay ko kay Mateo. Kahit nagising na ako, hindi ko pa rin talaga feel ang katawan ko. Kinabukasan, si mamang nagsubo sa akin ng agahan. Hindi rin naman ako nagreklamo dahil useless pa rin talagang kamay ko. Pero nagagalaw ko na siya ng konti. May bali nga lang sa kaliwa ngunit naoperahan na. Hindi ko pa rin talaga siya maigalaw. Nang natapos na akong kumain ng agahan, bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Mateo na may dalang prutas. Natigilan ako. Mateo, mabutit nandito ka. Nilingon ako ni Mama. Lalabas na muna ako, ha? Tinapik ni Mama ang balikat ni Mateo bago siya lumabas at iniwan kaming dalawa. Tahimik na inilapag ni Mateo ang kanyang dala. Mateo, tawag ko sa kanya. Hindi nagsalita si Mateo. Lumapit lang siya sa akin at saka niyakap. Napasinghap ako sa kanyang ginawa. I'm sorry, Karil. I'm sorry, I wasn't there. Utang ko ang buhay ni Princess sa'yo. And I'm really sorry. Ang akala ko hindi ka na magigising eh. Ilang araw akong naghihintay na magising ka. Sobra akong natakot, Karil. Ramdam ko ang panginginig niya habang sinasabi niya yon. Gusto ko siyang hawakan pero hindi pa kaya ng kamay ko. Okay lang, Mateo. At least, hindi si Princess.
Kumala siya sa yakap at tiningnan ako. I'm really sorry, Karil. Huwag ka na ngang mag-sorry. Kahit sino naman siguro gagawin yun, lalo na kung may pag-asa pang maligtas. Ang mahalaga, ligtas siya. Okay naman na ako eh. Tumango siya. Pero ayos lang ba sa'yo? Babalik muna akong California. Tanong ko sa kanya. Ayos lang sa akin, Karil. Anya, ngunit ramdam ko na hindi. Pero sana, hayaan mo pa rin akong manligaw kahit malayo ka. Hihintayin kong pag-uwi mo, Karil. Tigilan mo ng panliligaw mo sa akin. Nagulat siya sa sinabi ko. Ha? Kinagat kong ibabang labi ko. Bago ko aalis, gusto ko lang masiguro na may karapatan na ako sa'yo. Kaya sinasagot na kita, Mateo. Nalaglag ang kanyang panga. Talaga? Oo, kaya kahit malayo ako, girlfriend mo na ako. Sobrang saya ng araw ko sa desisyong ginawa ko. Tumatak sa puso ko ang reaksyon ni Mateo. Pati ang mga magulang namin, masaya para sa kanya. Nang kaya ko nang maglakad at maigalaw konti ang kamay, na-discharge na ako. Si Mateo pang ang tumulong sa akin sa paglabas sa kwarto. Hinay-hinay lang, paalala niya. Kargahin mo na lang kaya ako, nahihiya ka pa eh. Biro ko. Kung pwede lang ginawa ko na, pero maingat ako ngayon sa'yo. Napangiti ako. Nasa may exit na kami ng ospital nang may nakita kaming babae na pumasok sa entrance. Natigilan ako nang makitang si Kate to. What is she doing here? React ni Mama. Nang nakita kami ni Kate, agad siyang lumapit. Miss Karil, pwede ba kitang makausap? Tiningnan ko si Kate. Mugtong-mugtong kanyang mga mata at parang wala siyang tulog. Ano pa bang pag-uusapan niyo ng anak ko? What's done is done. Napasinghap kaming lahat nang bigla itong lumuhod at yumuko. Gusto ko lang mag-sorry sa nagawa ko. I realize how wrong I was nang makita kitang duguan at wala nang malay. Hindi ko naman dasalang mapahamak ka. Nang tumingala siya sa akin ay tumulo ang kanyang luha. And thank you for saving my daughter. Hindi ko alam kung ano mangyayari kung wala ka roon. You saved my daughter habang ako hindi ko siya niligtas noon nang malunod siya. You saved her. I hope you will learn to love your daughter in a gentle way, Miss Kate. She's very lovable. You're very lucky to have a daughter like her. Sana hindi pa huli ang lahat para maging mabuting ina ka sa kanya. Ngumiti lang ako ng tipid sa kanya bago kami tuluyang lumabas ng ospital. Hindi naging mabagal ang lahat sa akin. Kinakailangan ko na agad kasing umalis pabalik sa California at sasama rin si Mama sa akin para lang ihatid ako roon. Nasa airport na kami ngayon. Bago pa kami dumating, kasama sa naghatid si Papa at ang babaeng kapatid ko. Kasama na rin ang kanyang mga anak. Ate, balik ka po ah. Ani Paul. Mamimiss ka po namin eh. Oo, babalik ako. Magdadala ako ng mga pasalubong. Niyakap ko sila isa-isa at napatingin sa likod nila. Umaasa ako na makikita ko si Mateo. Pero ang sabi niya kasi may inaasikaso pa siya. Kaya nag-date na lang kami kagabi bilang pambawi niya sa hindi paghatid sa akin sa airport. Mag-iingat kayo ron, ani Papa. Magpagaling ka doon, Karil. Opo, Papa. Niyakap ko rin siya. Tara na anak, baka malate pa tayo. Ani Mama. Tumango ako't sumulyap muli sa paligid. Baka sakaling may Mateong darating. Hindi ko pa kasi nakita si Princess mula nang magising ako. Traumatized pa kasi ang bata kaya't pinagamot muna. Mami, ganda! Namilog ang mata ko at ang saya sa aking puso'y lumabas nang marinig yun. Mabilis ko itong nilingon. Nakita ko si Princess na tumatakbo patungo sa akin habang nakasunod sa kanya si Mateo. Nag-squat ako para salubungin si Princess. Diretso ang kanyang yakap sa akin habang umiiyak. Mami ganda, babalik ka po ah! Anya nang kumala siya. Pinalis ko ang luha niya gamit ang aking daliri. Oo naman, pasensya na, hindi ako makakasali sa birthday mo. Pero huwag ka mag-alala, magpapadala ako ng regalo sa'yo. Tumango siya saka yumakap muli. Princess,
Ani Mateo. Kumalas na si Princess sa akin at lumapit na sa kanyang ama. Mateo, babalik ako. Ani ko. Oo, maghihintay ako, Karil. Nanubig ang aking mga mata at agad siyang sinugod ng yakap. Natakot din naman ako sa mangyayari sa relasyon namin. Nung kami pa ni Jake, LDR din kami. Ngunit ako itong nakikipaghiwalay dahil masyadong immature si Jake. Sana kami ni Mateo mag-work. Gagawin kong makakaya ko para lang mag-work kami. I love you, Mateo. Pumungay ang kanyang mga mata. I love you too, Karil. At napapikit ako nang halikan niya ako sa labi. Umalis ako ng Pilipinas na payapa ang damdamin. Video call ang naging way namin para makausap pa rin ng isa't isa. 2 taon akong nanatili sa California. Yun ay dahil may trabaho din naman ako rito at tatapusin ko lang ang contract bago ako tuluyang umuwi at dun na manirahan sa Pilipinas. Naging mahirap din ang communication namin ni Mateo, ngunit nagagawan pa rin naman ng paraan. Habang malayo kami sa isa't isa, inaabot din namin ang mga gusto naming maabot. Nag-take siya ng board exam habang ako nag-aaral ng bagong skills bukod sa trabaho ko. It's a whole new setup for me. Buong relasyon namin, LDR, at malaki ang tiwala ko kay Mateo na hindi niya ako bibiguin. Natapos na rin ang 2 taon at uuwi na ako sa Pilipinas. Marami ang nagbago sa loob ng 2 taon. Pulis na si Mateo, habang si Princess, malaki na rin. Ang sabi niya, susunduin niya ako sa airport kaya't na-excite ako na makitang muli siya sa personal. Nagpasalon pa nga ako bago umuwi, para gandang-ganda talaga ako sa paningin niya. Malaki ang ngiti sa labi kong hinihila na ang aking mga maleta. Nakarating na rin ako sa airport at gumagala ang aking paningin sa mga naghihintay. Nandito na ba siya? Kinuha ko ang phone ko at tinawagan siya. Agad niya naman tong sinagot. Asan ka na, Mateo? Gusto na kitang makita. Tumingin ka sa kaliwa mo. Makikita mo ko. Sinunod ko ang kanyang sinabi. Tumingin ako sa kaliwa ko at naibaba ko ang phone ko sa aking nakita. Nakita ko si Mateong nakakasual ang suot. Pero sa bagong gupit niya, pulis na pulis talagang aura niya. May hawak siyang bouquet habang naglalakad siyang palapit sa akin. Mateo! Welcome back, my love. Ibinigay niya sa akin ng bouquet at hindi ko maiwasang kiligin. Salamat! Nagpabulaklak ka pa. Oo, kasi may iba rin akong pakay ngayon, Karil. Matapos niyang sabihin yun, lumuhod siya sa harapan ko. Namilog ang mata ko sa kanyang ginawa lalo na nang maglabas siya ng maliit na box at binuksan ito. Nakita ko ang singsing doon. Mateo! Will you marry me, Karil de la Paz? Nangilid ang luha sa aking mata. Nadagdagan pa ito nang nakita kong pamilya ko sa malayo. Nagpalakpakan sila. Naroroon din si Princess na kumakaway rin sa akin. Natawa ko kaya't napalingon si Mateo sa tinitingnan ko bago ibinalik ang tingin sa akin. Alam kong ikaw na talaga, Karil. Kaya plano ko talagang mag-propose sa'yo kasi gusto na kitang pakasalan. Maging asawa ko at ina ng magiging anak natin. Ina rin ni Princess. Pinalis ko ang luha sa aking mga mata. Alam kong LDR tayo at mas maganda kung i-enjoy muna natin ang pagiging magjowa natin. Pero sigurado na talaga ako sa iyo eh. Gusto kong ilagay ang apelido ko sa apelido mo. Pakakasalan mo ba ako? Handa ka bang tanggapin ako bilang kaparehas mo habang buhay? Bumilis ang tibok ng puso ko. Sa mga mata ni Mateo, ramdam ko ang kanyang emosyon. Mahal na mahal niya ako at handa na siyang i-level up ang relasyon namin. At ngayong mananatili na ako sa bansang ito, handa na rin akong umapak sa next level ng relasyon namin. Matapos ay tumayo siya ng maayos at niyakap ako. Lumapit ng pamilya namin sa amin na may malaking ngiti sa aking labi. Hindi ko ine-expect na uuwi ako sa Pilipinas nang may singsing na sa aking daliri. Tara na! I-celebrate na natin ang pag-uwi ni Karil at ang engagement nilang dalawa. Ani Papa sa kakinuha ng maleta ko. Mami ganda! Yumakap si Princess sa akin. I missed you po! I miss you din, baby. Hinawakan ko ang kamay ni Princess habang nakaakbay si Mateo sa akin.
Lumabas kami sa airport para ipagdiwang ang nangyari sa amin ngayon. Engaged na ako sa kanya. At hindi matatapos ang taong ito ay magpapakasal na rin kami. Wakas!